Hindi nga ba kumilos yung mahigit 300 miyembro ng SAF na kasama dun sa operasyon para dakpin ang teroristang si Marwan? At yan ay kahit naiipit na sa bakbakan ng kanilang mga kasamahan. Yan ang katangunan ngayon, o yan ang tinatanong ngayon. Matapos maglabas ng sama ng loob ang ilang sundalo naman ng Philippine Army na nasisisi sa hindi raw nila pagtulong sa mga SAF. Ang PNP ay hindi pa masagot kung ano ang ginawa ng tila nakatenggang mga SAF nila dun sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro. Nakatutok si Rafi Tima. Bakit sinisisi ang AFP sa di agad pagresponde sa mga naiipit na PNP SAF, gayong ang mismong mga kasamang pulis sa operasyon, wala raw ginawa para tulungan ang mga kasamahan sa mamasapano? Yan ang himutok na ilang sundalong aming nakausap na sumaklolo sa SAF. Kung may sisihin mo na sila, tanungin mo na naman sa level nila. Kung sino yung hindi nakatulong doon, kung sino yung hindi kumurward doon. Kasi yung naabutan namin sa kalsada 100 meters, kadami-dami na doon. 3 kumpanya na kumpukan. Matatanda ang ayon sa PNP, 392 ang bilang ng SAF na kasali sa operasyong dakpin si Marwan. Pero ang tanging napaengkwentro sa bilang na yan, ang 38 na membro lang ng assault team o ang grupong umatake sa bahay ng terorista at ang 36 na membro ng 55th Special Action Force na nagsilbi namang blocking force. Kaya ano nga ba ang ginawa ng 318 mga pulis ng SAF habang naiipit sa bakbakan at isa-isang nalalagas ang kanilang mga kasamahan? Kwento ng isang sundalo, ilang kilometro lang ang layo ng mahigit 300 SAF Commando sa 55th Special Action Force na napulbos ng mga kalaban. Nang dumating daw ang Army hapon ng January 25, naabutan nilang nakahiga ang mga pulis sa gilid ng kalsada. Binibiro ko pala pagsayda. Bakit kayo hindi makatulong na? Di kalibre yung mga gamit nyo? Bakit hindi mo gawang tulungan yung mga kasamahan nyo? May base pa sila. Ano sagot nila? Wala lang, hindi na kumibo. Hindi na kumibo. Wala naman nagsabing kasi inutusan kami hindi pumasok, walang gano'n. Wala naman. Nagkaroon na yung 50 feet, tapos naglalabasan na yung mga patay. Kumaga ganito na yung sa civilian na nanggaling yung info. Na ganito yung mga patay sa 50 feet. So, yun na yung nag-trigger siguro. Na-shock silang lahat yung SAF. Kumaga parang ayaw nang gumalaw na rin. Matindi rin daw ang naging epekto ng mahigit 10 oras na putukan sa mga miyembro ng 84th Seaborne. Ang ilang pulis, halos hindi na raw kayang buhatin ang kanilang sariling baril. May isang official yun, wala na siya sa control niya yung matawa niya. Sa kanya lang, pagdating namin doon, nagusto na niya, mauna siyang umuwi. May narinig kami noon, nagsabi kasi sabi niya, bakit kasi kami hindi nala dito, hindi namin nakabisado yung area. Kaya para sa mga sundalo, masakit daw na parang lumabas na wala silang ginawa, gayong tumulong daw sila para matiyak na maisasalba ang DNA sample ni Marwan. Sabihin nila walang ginawa yung army. Kung hindi dahil sa amin, hindi nila masisave yung yung nakuha nilang specimen mula dun sa target nila. Hindi sana, hindi sila mission accomplished sana. Batid naman ang PNP na sa ngayon, marami pa rin katanungang hindi mabigyan ng sagot tungkol sa engkwentro. Kaya mas mainam daw kung hihintay na lang ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Hindi naman natin mayaalis na magkaroon ng ganong sentimiento yung ibang kapatid natin sa AFP. Pero siguro with the passage of time, makokorek naman natin ito at mapapatch up natin ang AFP tsaka yung PNP. Meron kaming mahaba na pinagsamahan. And even as we speak, meron tayong strong collaboration with AFP units. Mula sa Maguindanao, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.